So dadako na po tayo sa ating lesson. Ang pamagat po ng lesson natin ngayon ay kapatid, laban sa kapatid. Ito na po mga kapatid ang ating lesson number 13 sa serye ng mga lesson na ating ginagawa sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang main verses natin ay yung chapter 6 na tayo mga kapatid. Verse 1 hanggang 11. So, dito sa chapter na to, makakadalawang sermon tayo. Una na nga to. At yung susunod, next week ko. Hanggang verse 11 na po ang tatalakayan natin sapagkat kukulangin po tayo ng oras. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia. Nandiyan yung New King James Version. At lima na kung babanggitin. Actually, yung babanggitin mamaya ay Revised Tagalog Popular Version. Ngayon, tungkol sa pamagat natin, mga kapatid, bakit ba ganyan ang pamagat natin? Ganito kasi yan, mga kapatid. Isipin ninyo, merong halimbawa dalawang kapatid. Magkapatid sa dugo. Ang nag-aaway o nag-away tungkol sa lupa. Lupain. Na minana nila sa kanilang mga magulang. Hindi sila magkasundo. Maraming ganong kaso, di ba? Dumating sila sa punto na nagkademandahan sila sa hukuman. Sa bawat hearing, pagdinig sa hukuman, naroon ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay, at iba pang mga tao na saksi, iba, hindi nila kilala. Siyempre, na open court yan, napapanood kayo. Yung mga tao sa paligid, lalo na yung mga nakakilala sa kanila, ay nagsasabing, akala ko ba, magkapamilya, magkapatid yan, di ba? Bakit nagdidemandaan? Akala ko ba magkasama sila sa church, lalo na kung kilala sila mga Kristiyano. Sa bandang huli, mga kapatid, kahit sino manalo sa kanila, dahil tsak yan, may mananalo, maaaring magdesisyon ng judge kung paano hatiin yan sa bandang huli, o kaya pumanig ang judge sa kung ano man ang desisyon yan, mga kapatid. Kahit sino pa manalo sa kaso, ang mas malaking talo ay ang kanilang pamilya. At ang kanilang patotoo, yung testimony nila, kung sila si Kristiyano, sa mga nakakita sa kanila. Yung dignidad at pagkakaisa na dapat sana'y nakikita sa kanila bilang magkapatid. Kapatid na sila man, magkapatid pa sa pananampalataya, ay napalitan ng kahihiyan at kahinaan sa harap ng publiko. Ganun ang tendency nun, di ba? Ganun din mga kapatid ang mangyayari sa isang church, sa isang kapatiran, local church. Kapag ang mga magkapatid sa pananampalataya ay nagdadala pa ng kanilang mga alitan sa harapan ng mga hukuman ng mga hindi mananampalataya, sa halip na makita ang pagkakaisa at pag-ibig sa pagitan ng mga kapwa Kristiyano, ang makikita roon, mga kapatid, ay makikita ng mga hindi mananampalataya ang pag-aaway at ang pagkakahati-hati. Mga kapatid, sa buhay po natin dito sa lupa, tayo mga mananampalataya, ay hindi tayo exempted na maiwasan na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Dumarating yan bilang mga tao sapagkat tayo minsan ay nagkukulang din sa isa't isa. Minsan ay dahil sa maliit na bagay. Minsan naman ay dahil talaga sa malaking bagay, seryosong usapin. Subalit ang tanong, paano natin inaayos ang ating alitan kung merong magkapatid sa pananampalataya nag-aalitan, nag-aaway? Sa sanlibutan, natural lang naman na pag nagkademandahan yan, yung usapin, aabot sa hukuman para humanap ng hustisya. Ngunit sa church, mga kapatid, sa kapatiran ng Diyos, iba ang panawagan. Dito makikita natin yan, mga kapatid. Kaya ang title natin, kapatid, laban sa kapatid. Meron kasi rito, mga kapatid, na ibinabangon si Apostol Pablo na kapag umira lang ganyan, kapag merong alitan dyan, hindi dapat dalhin ng mga mananampalataya yung kanilang kaso sa mga hukuman at sa mga hukom na hindi mananampalataya. Sapagkat ito ay nakakahiya. Nakakahiya naman, di ba? Hindi lamang ito usapin ng pag-aaway, kundi usapin ng patotoo o testimonya ng church ng mga Kristiyano sa sanlibutan.
Kapag ang mga Kristiyano ay nagkakagatan, nagsasakmalan, nagbubugbogan, nag-aaway sa harap ng mga hindi mananampalataya, aba mga kapatid, nadudungisan ang larawan ng Ebanghelyo. Samantalang tinawag tayo na maging banal sa pamumuhay. At alam niyo ba mga kapatid, darating ang panahon na tayo'y magiging hukom na kasama ni Kristo. Hahatol din tayo. Makikita niyan sa mga talatang babasahin po natin. Kaya ang katwiran ni Pablo nito, kapatid laban sa kapatid, bakit kayo nag-aaway? Bakit kayo nag-aaway? Bakit sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya? Tingnan natin dito, no? Kailangan ayusin nyo. Yung pinapalabas dito. Ayusin natin sa loob pa lang ng kongregasyon kung ano man ang alitan na personal sa isa't isa. So sa ating pagbubulay-bulay, pag-aaral na gagawin ngayon sa unang Korinto 6:1 hanggang 11, dito ay dadalhin tayo ni Apostol Pablo sa tatlong mahalagang punto. At least dito sa 6:1 hanggang 11. Una, na ang mga banal ay merong kakayahang humatol. So verse 1, 2, 3. Bakit ba kinakailangan i-demanda pa sa hukuman ng hindi mananampalataya yan eh? Meron naman kayong kakayaan, parang ganyan, tingnan nyo mga kapatid. At sa verse 4, yung ikalawang punto rito, makikita natin yung alitan ng magkakapatid ay hindi dapat inilalantad sa sanlibutan. At ang tunay na mananampalataya ay naiba na ang buhay. Kaya mga kapatid, kung minsan ay madaling magsabi kasi, madaling sabihin no? Ako'y may karapatan, ako'y dapat lumaban. Ngunit bilang mga hinugasan na ng dugo ni Kristo, nilinis na tayo ng dugo ni Kristo, ang ating panawagan ay hindi lamang para ipaglaban ang ating karapatan. Hindi puro karapatan lang, kundi upang ipakita ang kabanalan at kapayapaan na bunga ng ating bagong pagkatao kay Kristo. At sa unang bahagi natin pag-aaral ay pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo ang katotohanan na tayo ay merong kakayahang humatol. Tayong mga mananampalataya ay merong spiritual na karunungan. Meron tayong spiritual wisdom. At tinawag tayo upang humatol sa future, no? Nakasama ni Kristo. Kung magkagayon, bakit nga ba maghahanap pa tayo ng desisyon sa harapan ng mga hindi mananampalataya? Yan ang makikita natin dito. Sa unang punto natin, verse 1 hanggang 3, no? Kapag ang sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, mangangahas ba siyang magsakdal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal? So, nakita niyo mga kapatid, no? Ito yung unang problema. Dito sa kapitulong ito. Kapag may mga hindi pagkakaunawaan, dinadala pa ng mga taga-Korinto sa hukuman ng mga hindi mananampalataya ang kanilang usapin. Ang dapat, ayusin sa loob yan ng kapatiran. Huwag nang ilabas yan. Huwag nang ilantad sa sanlibutan yan. Yan sabi nga rito, no, sa sumunod na verse, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan? Nakita nyo, no, hahatol pala tayo sa sanlibutan. Yung mga banal na tinutukoy dito, yan yung mga mananampalataya. Yung mga saints, do you not know that the saints will judge the world? Isipin nga ninyo, mga kapatid, magiging judge pala tayo ng sanlibutan. Yung pag sinabing saints, mga mananampalataya yan. Ayon sa Biblia, mga kapatid, isa nadaanan natin to sa Revelation 20 verse 4. At sa Daniel, pinapakita ro na darating ang panahon sa paghahari ni Kristo. Tayo ay magiging bahagi ng gagawing paghahari ni Kristo dito sa lupa. Kahit hindi lamang tayo tatanggap ng kaligtasan, kundi magiging katuwang din tayo ng Panginoon Kristo sa pamumuno, paghahari at paghatol sa sanlibutan. Dito'y pinapaalala ni Pablo kung ganito, kung ganyan ang ating future. Meron tayong dakilang papel sa future pagdating ni Kristo. Bakit hindi ba natin kaya magpasya sa malilit na usapin sa kasalukuyang panahon? Sabi nga rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol
sa sanlibutan. At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, isipin nyo kung darating pala ang panahon na hatulan nyo ang sanlibutan, wala ba kayong kakayang humatol sa napakaliit na bagay? Napakaliit na bagay, no? Tumutukoy yan sa mga personal na alitan, mga usaping legal na nagiging dahilan para magsakdal ang isang kapatid laban sa isang kapatid. At isasakdal niya sa hukuman ng tao ng mga hindi mananampalataya. Alam niyo, sa paningin ng Diyos, maliit na bagay yung mga to. Yung mga bagay na pinag-aawayan madalas. Ano pa man yan, maliit na bagay lang yan. Kumpara doon sa sanlibutan na darating sa future, magiging hukumpala tayo. So yan yung katotohanan na pinapakita niya. At hindi lamang yan, mga kapatid. Yung susunod na talata ay talagang mas pinabigat pa ni Apostol Pablo. Sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel? Ay mga anghel pala, hahatulan din natin. Kailan yan? Sa pagdating din ng araw ng ating Panginoon Kristo na yun yung panahon na mag-aari ang mga Kristiyano kasama ni Kristo at dire-diretso na yun hanggang sa paghuhukom. Ay huhukuman natin ng mga anghel. Sino mga anghel yan? Mga fallen angels yan, mga kapatid. Mababasa natin yan sa mga sulat ni Pedro at sulat ni Judas. Yan yung mga nagkasalang anghel na nahulog. Hindi yan yung mga matitinong anghel, ha? Kasi ayon sa mga propesiya, mababasa natin sa Biblia, hindi natin binabasa dahil haba tayo. No? Nandiyan naman yan, kaya naman patunayan yan na ang plano ng Diyos sa future, si Kristo ang hukom. At ang mga mananampalataya ay magiging katuwang ni Kristo sa gawain yon. Sa pagiging hukom at pagiging hari sa sanlibutan. Di ba mag-hari si Kristo na 1,000 years dito kasama yung mga mananampalatayang nabuhay na maguli. So napakadakila ng papel ng mga banal sa future. Katuwang ni Kristo sa paghatol maging sa mga espiritual na nilalang, gaya ng mga anghel, mga espiritual na nilalang. Hatulan din pala ng mga mananampalataya. Kaya sabi ni Apostol Pablo kumpara dito sa issue na kanyang ibinabangon dito, sabi nga niya, gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay nito? Nakita nyo, no? Big deal masyadong gagawin natin paghatol pagdating ng Panginoon Kristo. Sanlibutan, pati yung mga fallen angels, hahatulan natin. Eh, ang tanong ni Pablo, gaano pa kaya mga bagay na may kinalaman sa buhay nito? Ibig sabihin, pinapakita lang ni Pablo, maliliit na bagay lang yan. Maliit na bagay lang yan yung pinag-uusapan natin dito na bakit kinakailangan magdemandahan pa kayo. Nakita nyo, mga kapatid, no? Kaya mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng mga banal dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa pananampalataya natin, ay meron tayong napakadakilang tungkulin sa future. Maging sa paghatol sa mga anghel. Kaya ang mga simpleng alitan, mga kapatid, yung simpleng usapang panlupa ay hindi na dapat inilalapit sa hukuman ng mga hindi mananampalataya dahil meron tayong kakayahan na humatol. May kakayahan at karunungan na ipinagkaloob sa atin ang Panginoon Diyos para lutasin yung mga tinatawag dyan na malilit na bagay na yan. So yun po, mga kapatid, ang susunod na bahagi ng tagubilin ni Pablo ay ang alitan na magkakapatid. Hindi na dapat inilalantad sa sanlibutan yan. Wag na nating ibulgar yan sapagkat ito'y nagdadala ng kahihiyan sa iglesia. Kakahiya kasi yan, mga kapatid. Sabi rito sa sumunod na talata, no? So ang alitan na magkakapatid ay hindi dapat inilalantad sa sanlibutan. Sa verse 4, kung kayo nga, sabi rito, kung kayo nga'y merong usapin tungkol sa mga bagay ng buhay na ito, o meron kayong usapin, meron kayong issue tungkol sa buhay na ito, mga bagay tungkol sa buhay na ito, itinatalaga ba ninyong hukom ang mga taong maliit lamang ang pagkilala ng iglesia? Tingnan nga ninyo, no? Rhetorical na pagtatanong niya. Ibig sabihin, nandiyan na yung sagot. Parang sinasabi lang naman dito pag may usapin daw tayo, hindi natin dapat italaga yung mga hukom, yung mga malilit lamang ang pagkakilala
ng iglesia. Ibig sabihin, kaya maliit ang pagkakilala ng iglesia kasi hindi nga sila mananampalataya, hindi naman sila naniniwala sa tunay na aral ng Diyos. Bagamat meron sila kakayaan sa batas. Judge yan, mga expert yan sa kautusan na panlupa. Pero mga kapatid, dito sa pagtatanong ni Apostol Pablo, rhetorical kasi yan, na pagtatanong, ibig sabihin, nandiyan na yung sagot, parang sinasabi ni Apostol Pablo, malilit na bagay lamang, yung mga malilit na bagay na usapin natin, huwag nating ipagkatiwala ang desisyon yan sa mga taong hindi naman mananampalataya. Sabi pa sa verse 5, sumunod na talata, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Wala bang kahit isa mang tao sa inyo na marunong na may kakayahang magpasya sa kanyang mga kapatid? Nakita niyo mga kapatid, no? Parang sinasabi ni Pablo dito na mahiya naman kayo, di ba? Parang ganyan lang yan eh. Wala ba kahit isa man lamang ang marunong magdesisyon para sa kanyang kapatid? May pagdidiin sa kapatid, ini-emphasize ni Pablo, kapatid natin yan eh. Kapatid niyo yan sa pananampalataya. Yan nag-aaway na yan. Hindi ba kayo makapagdesisyon? Wala bang marunong sa inyo? Ibig sabihin, dapat meron. Magkapatid kayo, wala bang magmamalasakit na resolbahin yung kanyang klaseng mga problema sa pagitan ng magkakapatid sa pananampalataya? Nakita nyo, no, mga kapatid, yung tanong ni Pablo, no, meron tusok, no, may tusok sa atin na hindi dapat masumpungan sa ating kaligtaan yan. Dapat ginagawa natin ang paraan yan sa loob ng church pag ang magkapatid ay pag yung kapatid ay hindi magkasundo tungkol sa mga bagay ng buhay nito. Kasi nangyayari ron, tuloy natin ang talata, sabi rito, kundi ang isang kapatid na nagdidemanda laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi mananampalataya. So nakita nyo, no, yan yung nakalulungkot dyan. No? Imbis na karunungan at kapayapaan na makita sa church, sa kapatiran, kahihiyan ngayon ang lumalabas. Mga kapatid, yan ang nakalulungkot na larawan. Kapag nangyari po sa atin yan, ang kapatid ay nagsasakdal, nagdidemanda laban sa kapatid din sa pananampalataya. Tapos, idinadala pa yan sa hukuman ng mga hindi mananampalataya. Lalo na nung panahon na yun, mga kapatid, no? Nagsisimula pa lang lumaganap ang ebanghelyo. Marami ang hindi mananampalataya. Pero at least sa panahon natin ngayon, may mga mananampalataya na rin mga hukom. Pero alam nyo, maging sa panahon natin ngayon, lumalabas hindi tayo dapat umabot sa hukuman. Magiging panoorin tayo, nakakahiya. Dapat nare-resolba ang mga problema ng kapatiran sa loob ng kapatiran. Kaya mga kapatid, yung babala ni Apostol Pablo tungkol sa mga away-away ng mga magkakapatid sa pananampalataya, alis muna tayo sa Korinto, punta tayo sa Galatia 5:15. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Hindi naman literal na kagatan yan, no? Sakmalan. Pinapakita lang nito yung grabing pag-aaway. No? Malinaw ang babala. Kung tayo patuloy na mag-aaway, magsasakmalan, magkakagatan, ano daw mangyayari? Baka kayo'y magkaubusan. Ibig sabihin, tayo mismo ang magwawasak ng ating kapatiran. Kaya naman sa sumunod na talata sa ating main verse, balik tayo sa Korinto, no? Yung sumunod dito, sa verse 7 na, no? Dito makikita natin yung mas mataas na landasin na sa halip na ipagpilitan ang isang karapatan at mauwi sa pagkawasak, mas mabuti pa ang alin, no? Ito mga kapatid, itong payong ito, mabigat-bigat to, pero ito ang pinakamainam na po pwede mangyari kapag may usapin ng kapatid laban sa kapatid. Sabi nito, sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo. So nakita nyo, yung magkaroon pa lang ng usapin. Wala pang desisyon yan. Kapag nagkademandahan yan, di ba? O kaya yung kapatid, pag nagkaroon ng away,
ay isa ng pagkatalo yun para sa atin. Talo agad tayo. Wala pang desisyon, talo na agad tayo. Nakita nyo, no? Hindi natin may pagmamalaki ang kanyang kaguluhan sa loob ng kapatiran. Sa simula pala ng pag-aaway, pagkatalo na ang para sa atin. Wala tayong mapapala dyan, mga kapatid. Tingnan nyo, sa katunayan, no? Pag meron ang ganyan, ibig sabihin, pag dinala pa natin yan sa hindi mananampalataya, pareho tayo matatalo. Pareho tayo mapapahiya. Pagtatawa na lang tayo. Yung pagkatalo, mga kapatid, ay hindi lang sa larangan ng batas, kundi higit sa lahat sa spiritual na aspeto. Nasira na ang kanilang patotoo bilang church. At ipinapakita nilang mas mahalagang personal na karapatan kaysa sa pagkakaisa kay Kristo. Ganun nangyayari niyan eh. Talagang igigit natin yung ating karapatan. Ano mangyayari? Hindi ba natin dapat bigyan ng malaking konsiderasyon yung pagiging magkapatid natin sa pananampalataya, pairali ng pag-ibig? No? Kaya sabi rito, tingnan nyo, yung sumunod na pangungusap. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Kita nyo no, mga kapatid, no? Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Yung punto ni Pablo nito, mas mainam pang tiisin natin ang pagkakamali kaysa ipahiya ang kapatiran sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Ang panawagan dito, mga kapatid, ay sa pagtitiis at pagpapatawad. Hindi dahil tama ang masamang ginawa, kundi dahil mas mahalaga ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa ating pansariling interes, kaysa sa ating sariling karapatan. Parang yung turo ng Panginoon Kristo na tatandaan ninyo sa sermon sa bundok, sa Mateo 5:39, dun sinabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong manlaban sa masamang tao, kundi sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin ang kaliwa. Mabigat yun, ha? Pag sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. Ano yan, mga kapatid? Yung pagpapaubaya yan. Okay na yan. Huwag mo nang patulan yan. Kaya sabi, bakit hindi na lamang kayo padaya? Dito, mga kapatid, ay pinapalalim pa ni Pablo ang hamon. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay handang magparaya at magsakripisyo kung ito'y magdudulot ng kapayapaan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na hinahayaan natin maghari ang kasamaan, ha? Kundi ipinapakita ang mas mataas na prinsipyo. Ano yung mas mataas na prinsipyo? Ang prinsipyo ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Hindi ito pagkonsinti sa masama. Tandaan niyo, mamaya may dadaanan tayong mabigat na sitwasyon, mga kapatid. So yan, mga kapatid, no? At sa verse 8, sabi rito, ito yung nakalulungkot Masakit na pangyayari doon sa mga taga-Korinto Ngunit kayo mismo ang gumagawa na masama at nandaraya at ito'y sa inyo, mga kapatid. Ayan, mabigat, no? Imbis na magpatawaran sila, imbis na mag-ibigan sila, magkaunawaan sila, magpaubayan na lang, padaya na lang. May sila mismo ang gumagawa na masama, nandaraya May mga kapatid pa lang ganyan, di ba? Pero pala kung minsan lumilitaw yan. Sa halip na maging modelo ng pag-ibig, pagtitiis at pagkakaisa, ang ilan sa mga taga-Korinto ay naging modelo ng kasamaan at pandaraya. Mas masakit dahil ginagawa nila ito hindi sa mga dayuhan, kundi sa sariling kapatid sa pananampalataya. Kapamilya mo yan Dinaya mo, ginawa mo na kasamaan. Nakita nyo, mga kapatid, kung gaano katindi dapat ang pagmamalasakitan ng magkakapatid sa pananampalataya. Ipinakikita nito na ang problema sa loob ng iglesia sa Korinto ay hindi lamang legal na usapin, kundi spiritual na krisis ng puso. Pag-ibig sa sarili ang mas humihigit pa sa pag-ibig sa kapwa. Kaya yan, mga kapatid, no? Yung aral para sa atin dito, dapat nating panatilihin ang pagkakaisa ng kapatiran. Kung may alitan, ayusin yan sa espiritu ng kapayapaan, hindi sa harap ng sanlibutan. Kung kailangan magparaya at magtiis para hindi masira ang pangalan ni Kristo. So yun, mga kapatid.
Maaaring iniisip niyo mga kapatid, eto tanong, baka may magsabi, paano naman kung seryoso ang kaso? Pwede, di ba? Pwede mangyari yun. Hindi lang simpleng alitan, kundi krimen. Paano kung ginawang ka ng krimen? Sinaksak ka, no? Binugbog ka, violente, o iba pang karahasan. Dito natin dapat linawin ito, mga kapatid. Ha? Ayaw nating maabuso to, kaya nililinaw natin to. Sapagkat ang tinutukoy ni Pablo dito sa kanina pa natin pinag-uusapan ay ang alitan na kung tawagin sa Ingles ay civil disputes lamang. Hindi criminal case. Kaya mahalaga makita natin pagkakaiba ng dalawa, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang pinag-uusapan dito na wag mo nang dadalhin sa hukuman yan, civil case lang yan. Ano ba ang tinatawag na civil case? Civil case, pagtatalo ng karapatan ng dalawang panig yan. Ang layunin yan, maibalik ang nararapat sa isa dahil nalugi yung isa eh. Civil lang yan mga kapatid. Maski sa hukuman ng tao, dalawang klase yan. Isang civil case at isang criminal case naman. Sabi rito, ang pag-criminal case mga kapatid, paglabag na yan sa batas na nakaka-apekto na yan sa lipunan. Ang layunin nito nung civil case mga kapatid, anong criminal case, parusahan ang kasamaan at protektahan ang kabutihan ng nakararami. Yung criminal case sa hukuman mga kapatid, hindi naman tayo abogado pero nakakita na tayo ng ganyan. Doon sa mga dokumento ng civil case, iba doon sa dokumento ng criminal case. Doon sa dokumento na nakasulat doon yung tawagin nila title, caption, makikita nyo pag criminal case ganito nakasulat. Oh. People of the Philippines versus yung dinidemanda. Meron mo people of the Philippines ang kalaban. Pero pag civil case, walang ganun. Pangalan lang ng tao. Si tao number 1 versus tao number 2. Diba? Pero pag nakagawa ka ng krimen, pag criminal case, people of the Philippines versus nung sinasakdal. Sapagkat ang kalaban mo ron hindi yung personal na tao na ginawa mo ng krimen, kundi ang gobyerno na ang kalaban mo, yung estado na. So, nakita nyo, no? Ang papel ng pamahalaan. So, civil case yan, ha? Yung kay Pablo, civil case. Yung pinag-uusapan natin, na wag nang dali niya sa hukuman. Wag mo na ipabarangay yan. Pag-usapan yan sa loob ng church, yung mga civil case na yan. Pero pag criminal case yan, dali niyan sa hukuman. Criminal case, mga kapatid. Ito ang payo ni Apostol Pablo. Sa Revised Tagalog Popular Version, tingnan ninyo, Roma 13:3 hanggang 4. Ito, nadadaanan natin to eh. Wala, pag pinag-uusapan ng gobyerno. Diba? Sabi sa Roma 13:3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Kung gumagawa ka ng mabuti, huwag ka matakot sa mga pinuno. Gobyerno yan, tinutukoy pinuno. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. O, behave tayo sa gobyerno. Kung ayaw mo makakalaban ng gobyerno. Sumunod na talata, sila'y mga lingkod ng Diyos. Sino sila? Yung mga pinuno. Yung mga pinuno, yung gobyerno, mga lingkod ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Tandaan nyo, sinulat ni Pablo to sa ilalim ng masamang gobyernong Roma. Pero sabi ni Pablo, gobyerno yan eh. Lingkod ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Tingnan nyo mga kapatid, sila'y mga lingkod ng Diyos. Tinawag na God's minister, mga lingkod ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. So nakita nyo mga kapatid, no? Kaya dito nakita natin, kapag ang kaso ay kriminal, gobyerno yan. Huwag nating pagtatakpa ng kapatid na nag-asala ng criminal case. Dalhin yan sa hukuman talaga. Kaya ang tungkulin ng iglesia o ng church sa civil case, ayusin sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng mga merong espiritual na karunungan. Kaya sabi ni Pablo, wala man lang ba sa inyo marunong, no? Para hatulan yung issue tungkol sa
magkakapatid. Kaya nasabi natin, ayusin yan sa loob ng church pag civil case sa pamamagitan ng mga may spiritual na karunungan. At pag criminal case, ang tungkulin natin bilang isang church, ay huwag itago o pagtakpan ng kasalanan. Minsan, tatago pa yan. Krimen na yan, iba na yan. Ipagbigay alam yan sa mga otoridad. At kasabay noon, pairali ng disiplina ng iglesia na gaya na ating napagkaralan nung nakaraang kapitulo na discuss natin ang tungkol sa pagtitiwalag. Na itiwalag yan sapagkat nakagawa ng krimen yan. Pero ang layunin natin ng pagtitiwalag, hindi para tuluyang itakwil ang isang kapatid na nagkasala, kundi para kaladkarin siya sa pagsisisi. May tulak siya sa tamang pagsisisi at makapagbalik loob siya sa Diyos. So yun po mga kapatid. Kaya malinaw mga kapatid ang civil disputes. Civil disputes o civil case ay dapat isinasaayos sa loob ng church. Pero kapag criminal case na, abay, hindi na natin jurisdiction yan. Jurisdiction na yan ng pamahalaan na itinalaga ng Diyos. So yan ang alitan ng magkakapatid at hindi dapat yan inilalantad sa sanlibutan. No? At yung huli natin mga kapatid, verses 9 hanggang 11, ang tunay na mananampalataya ay naiba na ang buhay. Dito sa huling bahagi mga kapatid, sa paalala ni Pablo, higit pa, makikita natin dito, higit pa sa kung saan dinadala ang mga kaso. Higit pa sa mga kaso-kasong yan. Ang mas mahalagang tanong ay, namumuhay ba tayo ayon sa ating bagong pagkatao kay Kristo? Ito yung kanyang binibigyan diin sa mga talatang 9 hanggang 11. Tingnan po natin mga kapatid. Dito sa unang Korinto 6:9. Pagkatapos talakayin ang usapin ng demanda, pinapaalala ni Pablo ang church tungkol sa dating buhay. Ito ang dating buhay ng mga mananampalataya nung sila'y hindi pa nananampalataya. Basahin po natin. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Hindi natin papaliwanag isa-isa yan mga kapatid. Mga popular na mga kasalanan yan. At madalas nyo madinig yan na kasama yan sa mga listahan na mga gawa ng laman. Kapag tayo namumuhay sa ganyan, tuloy pa natin. Hindi lang yan. Sa verse 10, sabi rito, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggaganso. Manggaganso, yung mga nanluloko sa pera. Mga extortioners, sabi dyan sa English, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yan mga kapatid, malinaw yan, no? Hindi na natin iniisa-isa, mga popular na mga gawa ng laman yan, na tinuturo sa Biblia na hindi tayo dapat namumuhay dyan, mga kapatid. Alam nyo, kung aksidente lang ang mga kasalanan yan, siguro mapapatawad pa tayo. Pero kung ayaw mo nang umalis dyan, tuwan-tuwa ka na habang ginagawa mo yan, nangangatwirang ka pa. Yan mga kapatid, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Kapareho yan doon sa listahan ng mga gawa ng laman, di ba? Doon sa Galatia 5:19 hanggang 21, na doon ay sinabi ni Apostol Pablo din yung mga kasalanan yan, na mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Yan ang masamang balita kapag may mga Kristiyanong ganyan. Nagsasabing mananampalataya pero namumuhay sa ganyan. At tibong ayaw nang umalis, naliligayahan na. Yan ang masamang balita. Pero may magandang balita naman sinabi si Pablo sa huling talata natin. Ano yung magandang balita? At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit naugasan na kayo, ginawa na kayong banal,
at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So yan mga kapatid, no? Malinaw din dito. Ano sabi? Ito yung magandang balita eh. At ganyan ang ilan sa inyo noon. Noon yun. Yun ang magandang balita noon. Ibig sabihin hindi na kayo ganyan ngayon. Kaya sinabi ko magandang balita eh, di ba? Dating buhay natin yan. Yung sinabi kanina. Ito mga kausap ni Pablo, lumalabas, okay, nagkakaroon sila ng alitan, pero hindi na sila ganyan ngayon sa kasalukuyan. Pinapaalala lang ni Pablo kasi kung minsan-minsan nagkakaroon ng aksidente na hindi naman sinasadya, na-offend ang kapatid laban sa kapatid. Katulad yung issue ngayon dito, kapatid laban sa kapatid. Pero nagpapaalala si Pablo, huwag kayong babalik dyan, baka bumalik kayo dyan. Di ba? Ngayon, nahugasan na sila, ginawang banal, inaring ganap. Hindi na natin dapat balik-balikan yung dati nating pagkatao. Alam nyo, unang Korinto yan. Sumulat si Pablo sa 2 Korinto. Sa 2 pagkakataon, mga kapatid, idiniin-diin pa niya ang alin, yung bagong buhay, bagong kalagayan ng mga Kristiyano, ng mga taga-Korinto. Hindi naman sila ganyan, mga kapatid. Nagpapaalala lang si Pablo. Baka naman bumalik kayo dyan, delikado yan. Sasabihin nyo, Kristiyano kayo, tapos hindi pala kayo magmamana ng karyo ng Diyos. Bakit? Dahil namuhay kayo, hindi kayo nagsisi, lumalabas. Pag nagsisi ka, hindi mo nagagawin yan. Pero tingnan nyo, good news eh. Ang mga Kristiyano hindi na ganyan. Kaya nga, sabi ni Pablo, nung sumulat siya bilang ikalawa, pagdating sa 2 Korinto 5:17, ito ang kanyang pahayag. No? 2 Korinto na to. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Pakita niyo, no? Bago na dapat. Yan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kung tayo talagang na kay Kristo, ano ibig sabihin na kay Kristo? Sumasampalataya kay Kristo. Dapat namumuhay na tayo kay Kristo nga. Dahil bagong nilalang na tayo. Yung mga dating bagay, yung mga masamang balita noon, mga gawa ng laman na nabasa natin, lumipas na yan. Kaya parang dinidiin pa ni Pablo, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago na. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw. Yan ang mga kapatid, ang tunay na mananampalataya na iba na ang buhay. Di ba? So yan po mga kapatid ang nilalaman ng unang 11 talata dito sa unang Korinto. Kaya mga kapatid, ipinakita sa atin dito sa pinag-aralan natin na ang ating kapatiran kay Kristo ay higit na mahalaga kaysa anumang personal na karapatan natin at pag-aari natin. Mas mahalaga mga kapatid ang kapatiran kaysa dun sa mga personal interest natin. Tayo ay tinawag na mamuhay bilang mga banal. May kakayahan tayo na mag-judge o humatol na may karunungan. May pananagutan din tayo na huwag nating ilantad yung mga maliliit na pagkukulang ng kapatiran sa sanlibutan. Yung mga alitan natin, resolbahin na yan sa loob ng local church. At higit sa lahat mga kapatid, may bagong pagkatao na kasi tayo na nilinis, pinabanal at inaring ganap sa pangalan ng Panginoon Kristo. Gayon pa man, no? Sa ating pinag-aralan, papaalala ko lang, dapat natin maunawaan talaga ng husto na ang tinutukoy ni Pablo rito ng mga kaso na wag nang dalhin sa hukuman ay yung mga civil case lang mga kapatid. Mga bagay na tungkol sa karapatan, ari-arian, na-offend ka lang, di ba? Na dapat tinaayos na sa loob ng church sa pamamagitan ng spiritual na karunungan. Dapat meron sa atin dapat na marunong magdesisyon dyan. At tayo naman mga kapatid, kapag tayo na-involve dyan sa ganyan mga usapin, maganda naman tayo magpatawad, umunawa, pairali natin ang pag-ibig sa isa't isa. Unawain natin ang pagkukulang ng kapatid.
Magpatawad tayo na kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, gano'n natin patatawarin ang ating kapatid. Maliban na lang, di ba? Kapag criminal case yan, may pagtuturo naman ng Biblia. Ang Diyos mismo ang nagtalaga ng pamahalaan upang pairali ng hustisya kapag grabe na, kapag criminal na talaga ang usapan. Pag meron ng ganon, mga kapatid, papaubayan na natin sa gobyerno yan. Diba? Sabi ni Pablo, sabi ng Diyos nung araw, sa Old Testament pa, kinote ni Pablo sa Roma yun, na ang paghihiganti ay sa akin. Huwag tayong maghigantihan. O paano paghihigantihan ng Diyos yung mga nagagawa ng krimen? Di naglagay siya ng gobyerno. Ang gobyerno ang kinakasangkapan ng Diyos para parusahan yung mga nakagawa ng krimen. Ang iglesia ay dapat maging tapat sa pagsasagawa ng disiplina. Ititiwalag yung mga nakagawa ng krimen. Pero ititiwalag yan, hindi sa layuning totally itatakwil yan. Dahil ang purpose ng tiwalag, mga kapatid, ay hindi para wasakin ang buhay niyan, kundi para itulak, akayin yung nagkasala sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, maging sa civil o criminal case man ang usapin, huwag nating kalimutan na tayo ay bayan ng Diyos. Tayo'y hindi dapat mabuhay ng gaya ng mga makasalanan na hindi nananampalataya. Kundi dapat mabuhay tayo ng may malinis na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita, bilang mga pinabanal na anak ng Diyos. At sa tuwing may alitan, naway makita ng sanlibutan. Makita ng mga hindi mananampalataya na kahit nagkakaproblema magkakapatid sa pananampalataya, pero handa naman silang tanggapin ang pagkukulang at unawain ang mga nagkasala doon sa mga civil case, di ba? So yun, mga kapatid. Handa tayong pairali ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. So hanggang dyan, mga kapatid, ang ating aralin, naway nakatulong ito sa atin. Magkaroon ito ng aplikasyon sa buhay po natin, sa ating pakikisama sa kapatirang Kristiyano. Maraming salamat po, mga kapatid. Tayo po'y muling manalangin.